Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw mga kaibigan. Narito po tayo upang magbigay update sa ating paboritong palabas ng APJ Batang Quiapo. Pero bago natin umpisahan mga kaibigan, baka pwede namang pahingi ng like nyo at isang subscribe naman dyan. Maraming salamat. Handa na nga itong si Tanggol upang puntahan itong si Marcelo kasama ang kanyang kagrupo na sina Amanda Berting at Supremo. Samantala, inutusan na nga ni Don Pakundo itong si Marcelo upang dalhin na nga sa kanya ang bagong kagrupo na pinasok ni Marcelo sa kanya. Nang dinala na nga sila Tanggol sa mansyon ng mga kabalyero, ay laking gulat na lang ni Tanggol nang makaharap niya itong si Maduna. At sinabi pa ni Tanggol na yan ang babaeng nakabarilan niya. Agad naman itong bumunot ng baril si Tanggol at agad namang tinutukan ni Tanggol ng baril si Maduna. Ngunit patawa-tawa lang itong si Marcelo at sinabi ni Marcelo na hindi niya kalaban itong si Maduna at magiging kasamahan niya ito. Samantala, bago pa man mag-usap itong si Senyor Pakundo at Tanggol, ay naglalakad-lakad muna itong si Tanggol sa palibot at tila bang nagmamatsyag ito. At napag-isip-isip ni Tanggol kung bakit nga alam ni Marcelo kung saan nga siya hahanapin. Dapat doon nga sana magkita itong si Bubbles at Tanggol kung saan ang nangyari sa pagbarilan nila ni Madonna. Napaisip na lang itong si Tanggol na inutusan pala ni Marcelo itong si Madonna kung saan susundan siya at manmanan. Kaya naman nagdadalawang isip itong si Tanggol kung sasanib pa ba siya sa grupo nila Marcelo. At dito naalala ni Tanggol ang mga sinabi ni Berting at Supremo na baka papasakayin lang itong si Tanggol ni Marcelo upang makuha lang ni Marcelo ang loob ni Tanggol. Habang nag-iisip itong si Tanggol at naglalakad-lakad sa palibot, hindi niya inaasahan na may biglang susuntok sa kanyang likuran. At hindi nga inaasahan ni Tanggol na matagpuan niya ang kanyang kapatid na si David. Galit na galit si Tanggol kay David, kaya naman tinutukan niya ito ng baril at hindi nga daw siya magdadalawang isip na kalabitin ang baril kapag nagkakamali itong si David. Hinamon pa ni Tanggol itong si David na suntukin pa siya isang beses para hindi siya magdadalawang isip na kalabitin ang kanyang baril. Kahit magkakapatid pangaraw silang dalawa ni David. Samantalang kinausap naman ni Don Pakundo itong si Tanggol at si Marcelo na lang daw ang bahala dahil si Marcelo nga daw ang magdadala sa kanila sa kanilang kanya-kanyang trabaho dahil si Marcelo lang naman ang nilang leader. At dito nga agad tinanong ni Tanggol kay Don Pakundo kung ano nga ba daw klase ang trabaho na ipapagawa sa kanila. Ngunit hindi nga nagtagal itong si Don Pakundo sa kanilang usapin dahil nagluluksa pa nga ito sa kanyang apo na si Pablo. Sinabi ni Don Pakundo dito kay Tanggol na hindi daw niya maisa-isa at hindi niya mapaliwanag kay Tanggol kung ano ang ipapagawa sa kanila. Naintindihan naman ni Tanggol dahil nga ay nasa kalagitnaan pa itong si Don Pakundo sa kanilang problema. Samantalang nagpapaalam na nga itong si Madonna kay Tanggol at nag-iwan pa nga ito na matamis ng ngiti. Kaya naman mga kaibigan, aabangan natin ang mga susunod pang mga kaganapan kung tutuloy ba itong si Tanggol na sasanib pwersa sa grupo nila Marcelo. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. Huwag po sana ninyong kalimutan i-like at pahingi na rin ng isang subscribe. Maraming salamat sa inyong pakikinig.